Aloha. Maligayang pagbabalik sa channel, kaibigan. Kadalasan ang kaarawan natin ay isa sa mga pinakamasaya na okasyon na pwede nating maranasan kada taon. Pero paano kung ito ang pinaka nakakatakot? Hindi lang dahil sa tumatanda ka na, kundi dahil tuwing birthday mo ay may tao na hindi mo kilala pero inaabangan pa rin ito taon-taon. Ako ang ligaw na kaluluwa at may kukwento ako sa iyo. Halos sigurado akong 6 na taong gulang ako nang unang makatanggap ng birthday card. Hindi ko maalala ang eksaktong edad ko. Ang malinaw sa alaala ko ay ang mesa sa kusina, ang mangkok ng Lucky Me sa harap ko na unti-unti nang lumalambot sa sabaw, at ang pagpasok ng nanay ko na may hawak na isang matingkad na puting sobre, parang may dalang mahalagang bagay. "Tignan mo to," sabi niya. "May nagpadala sa iyo ng sulat." Kapag bata ka, pakiramdam mo ang mail ay para lang sa matatanda, mga bayarin, paalala sa appointment, mga kupon na walang silbi, hindi para sa iyo. Kaya nang ibigay iyon ng nanay ko sa akin, kakaiba ang pakiramdam. Parang may na-unlock akong bagong level. Nakasulat sa harap ang pangalan ko. Unang pangalan lang, walang apelido, walang return address sa sulok. "Kanino galing?" tanong ko. "Siguro kamag-anak," sabi niya. May nagbibirong nakalimutang isulat ang iba. May ngiti ang boses niya, pero yun yung klase ng ngiting bahagyang tumatagal bago kumibot sa gilid. Binuksan ko ang sobre. Karaniwang card lang. May mga lobo at cake. Sa loob, nakasulat sa maayos na asul na tinta ang 2 salita, "Happy Birthday." Walang pangalan, walang "mula sa pinsan mo na si ganito." Yun lang. Naalala kong iniharap ko iyon sa nanay ko, parang inaasahan kong may sagot siya. Tinitigan niya iyon ng ilang segundo, saka inilapag sa counter. "Kita mo?" sabi niya. "May nagmamahal sa iyo. Kainin mo na yung mami mo." Dapat doon na nagtapos iyon. Isang kakaiba pero inosenteng alaala ng pagkabata. Pero sumunod na taon, may dumating na naman. Parehong puting sobre, parehong maayos na sulat kamay, unang pangalan ko lang, parehong walang return address. Sa loob, "Happy Birthday." Pagdating ng 3 taon, tumigil na ang nanay ko sa pagtawag dito na cute. Minsan nahuli ko siyang nakatayo sa counter ng kusina, bukas ang card, nakatitig lang. Pinadaan niya ang hinlalaki niya sa sulat, parang sinusubukang kilalanin ang sulat kamay, saka binaliktad ang sobre na parang may biglang lilitaw sa likod. "Kanino galing?" tanong ko. Napatalon siya, parang nagulat. "Sabi ko na sa'yo," sabi niya. "Siguro ka mag-anak. Kunin mo ng sapatos mo, pupunta tayo kina lola mo." Pagkatapos nun, hindi na niya iniiwan sa labas ang mga card. Dumarating pa rin sila, taon-taon, parehong araw, parehong klase ng card, parehong sulat kamay. Nang pumasok ako sa high school, nagsimula silang magbago. 1 taon ang nakasulat sa loob ay, "Maligayang kaarawan. Sana makuha mo lahat ng hinihiling mo." Okay, hindi naman masyadong kakaiba. Sumunod na taon, "Maligayang kaarawan. Sana naging maayos ang practice. Ipinagmamalaki kita." Biglang tumahimik ang nanay ko. Panahong iyon nang mas seryoso na akong naglalaro ng basketball. Nananatili ako sa paaralan para mag-shoot pagkatapos ng klase. May mga laro kami. May mga magulang na sumisigaw, ganun. Taon pagkatapos nun, ang card ay nagsabing, "Maligayang kaarawan.
Magaling ang pagkakapasa mo sa team. Mukhang malakas ka doon. Yun ang unang beses na may laman ng card na sumasama ang pakiramdam ko. Paano nila nalaman yan? Tanong ko. Sinubukan ng nanay ko na baliwalain pero kita sa mukha niya ang totoo. Baka coach mo, sabi niya, o isa sa mga magulang. Huwag mo nang isipin. Pero inisip siya. Nirinig ko siyang may kausap sa telepono kinagabihan. Hindi ang mga salita ang tumakot sa akin, kundi ang tono, mababa at pigil. Kinabukasan, dinala niya ang mga card sa istasyon ng pulis. Pagbalik niya, mas mukhang inis siya kaysa panatag. Sabi nila wala raw silang masyadong magagawa. Walang banta, walang pangalan, walang pwedeng i-trace. Malamang daw kamag-anak lang na nagbibiro o mas matandang bata na nagiging kakaiba. Ipinakita mo yon tungkol sa team? Tanong ko. Oo, sabi niya. Sabi nila bumalik na lang raw kami kung may banta. Sumunod na taon, bumalik ang card sa simpleng maligayang kaarawan. Parang sinabihan ng nagpapadala na hinaan o kumusa na lang siyang umatras. Lumipat kami ng bahay nung 13 anyos ako. Nakakuha ang nanay ko ng mas magandang trabaho sa ibang bayan. Bagong bahay, bagong paaralan, bagong lahat. Naalala kong nakatayo ako sa driveway nung unang linggo namin doon, nakatingin sa mailbox na may bagong numero at iniisip na hindi na nila alam kung saan ako nakatira ngayon. Nag 40 years old ako makalipas ng ilang buwan. Sa umaga ng kaarawan ko, may sobre sa mail. Parehong puti. Parehong maayos na sulat kamay. Unang pangalan ko lang. Matagal kong itinigan iyon bago ako tumingin sa nanay ko. Baka na-forward lang ula sa dati nating tinitirhan. Pero alam naming dalawa na walang saysay iyon. Sa loob ng card, nakasulat ang maligayang kaaraman, bagong bahay, ikaw pa rin. Noong gabing iyon, naglagay ang nanay ko ng dagdag na mga kandado sa mga pinto. Pagkatapos noon, muling naging tahimik ang mga card. Dumarating pa rin taon-taon. Sa eksaktong araw pa rin. Pareho pa rin ang sulat kamay. Pero bumalik sa pagiging simple ang mga mensahe. Maligayang kaarawan. Sana maging maganda ang araw mo. Sana maramdamang mong espesyal ka. Kalaunan, nasanay na ako. Naging isa na lang itong bagay na basta nangyayari. Parang pagtanda, parang pagpapalit ng mga panahon. Isang beses sa isang taon, may dumarating na paalala na may isang tao na alam kung saan ako nakatira at kung ilang taon na ako. At pagkatapos, tuloy pa rin ang buhay. Lumipat ako ng bahay pagkatapos lang ng kolehiyo sa isang pangit na 2-bedroom na apartment na may maninipis na pader at bubong na yero na kumakalampag kapag umuulan. Iyon ang unang tirahan talagang akin. Lumang sofa, second-hand na TV, isang kama na ako mismo ang gumawa at muntik ko nang masira habang binubuo. Taon-taon, may dumarating pa ring card. Kahit papaano, lagi nilang alam ang address ko. Wala kaming maisip na paliwanag. Nang 23 taon gulang ako, nakilala ko ang girlfriend ko. Hindi mahalaga ang pangalan niya rito. May regular siyang trabaho mula alas 9 hanggang alas 5. Naaalala niya ang mga karawan, nagdadala ng merienda sa movie nights at sobrang nadadala sa mga TV show. Mga normal na bagay ng isang normal na tao. Isang araw, habang pauwi ako galing trabaho, tumawag ang girlfriend ko. Binigyan ko siya ng susi pero naiwan niya iyon sa bahay ng mga magulang niya. Sinabi ko sa kanya na may itinago akong ekstrang susi sa ilalim ng pot ng tanim kong gumamela. Alam ko,
Laging sinasabi ng lahat na huwag gawin iyon, pero ginawa ko pa rin. Makalimutan ako. Minsan nalalak ako sa labas at kinailangan pang tawagin ng landlord. Nakakahiya. Pagkatapos noon, sa ilalim na ng gumamela napunta ang ekstra na susi. Madaling solusyon. Mas lalo kaming naging malapit at ang paglipat niya sa bahay ko ay parang tanong na lang kung kailan mangyayari. Halos 1 taon na kami nang sinabi ko sa kanyang tungkol sa mga card. Napag-usapan iyon dahil malapit na naman ang birthday ko at nagbiro ako tungkol sa mystery card na siguradong darating sa oras. Tinanong niya kung anong ibig kong sabihin. Sinubukan kong gawing biro. Isang bagay lang, sabi ko. Simula bata pa ako may natatanggap akong mga random na birthday card. Walang pangalan, walang return address, pareho ang sulat kamay taon-taon. Inasahan kong tatawa siya o kahit maging interesado man lang. Sa halip, bigla siyang nanigas. Ilang taon na? Tanong niya. Simula mga 6 na taong gulang ako, sabi ko. So marami na. At hindi mo alam kung sino ang nagpapadala. Hindi. At lagi ka nilang nahahanap kahit lumipat ka. Oo, kibid balikat ko. Weird, oo. Dinala na ng nanay ko sa pulis noon pero sabi nila hindi raw big deal. Big deal yun, sabi niya. Hindi normal yan. Stalking yan. May taong sinusubaybayan ka. Sinabi kong sobra ang reaksyon niya. Wala namang banta. Walang papatayin kita. Walang patay na hayop sa may dinto. Mga pagbati lang sa kaarawan. Ano ba ang sinusulat nila? Tanong niya. Kadalasan, happy birthday lang. Minsan, sana maging maganda ang araw mo. Ganon. Tinitigan niya ako na parang 3 ang ulo ko. Kailangan nating pumunta sa pulis, sabi niya. Wala silang gagawin, sabi ko. Hindi nga nila ginawa noon. Walang sapat na ebidensya. Hinayaan niya muna iyon pero halatang hindi siya komportable. Kalipas ng ilang araw, pinadalhan niya ako ng Lazada link ng doorbell camera at sinabing hati kami sa presyo. In-order ko iyon. Pakiramdam ko patas na kompromiso. Dumating ang camera, kinabit ko. Sa loob ng ilang buwan, naging simpleng paraan lang para makita kung kailan dumarating ang mga packages. Nasanay akong i-check iyon habang sa trabaho, pananood ang mga delivery driver na nag-iiwan ng mga kahon at ang mga kapitbahay na naglalakad ng aso. Ang birthday ko ngayong taon ay tumampat sa isang weekday. Mga 1 linggo bago iyon, may nagsimula ng dumating. Ang una ay paborito kong take-out. Yung kainan sa kanto na may malalaki at mamantikang burger na lagi kong sinasabing kailangan ko ng tigilan. Tumawag ang delivery driver mula sa labas at sinabing, "Nasa labas na po ako para sa online order ninyo." At muntik ko nang sabihing mali ang numero na tinawag niya. Binuksan ko ang tinto. Hawak ang plastic bag. May resibo na nakastaple sa taas. Walang pangalan sa kung sino galing. Address ko lang. Bayad na. Inakala ko girlfriend ko iyon. Pinikturan ko ang bag at sinend sa girlfriend ko. Talaga bang gusto mo na akong patabain bago pa ang birthday ko? Ha ha ha. Nagreply siya makalipas ang 1 minuto. Anong sinasabi mo? Mainit pa ang burger. Perpekto ang fries. Ang mantika ay tumatago sa wrapper, eksakto sa paraang gusto ko. Binasa ko ulit ang resibo. Walang pangalan, walang kahit maliit na linya ng mensahe. Hindi ka ba nagpadala? Type ko. Hindi. Joke ba yan o may nagpadala sa iyong pagkain? Naupo ako reon ng ilang sekundo nakabitin ang hinalalaki ko sa screen. Sinabi ko sa kanya na baka nagkamali lang ng delivery o baka ang nanay ko o kung sino man. Nag-send siya ng tumatawang emoji at sinabing i-enjoy ko na raw bago nila mapansin ang pagkakamali at bawiin yung burger. Pagkalipas ng 2 araw,
may dumating na maliit na kahon. Kayumangging karton. Walang logo. May label na may pangalan ko at address ko. Sa loob ay isang maliit na stuffed toy. Mukhang tanga. Generic. Yung klase na napapanalunan sa perya. Naalala ko kung paano siya laging tumuturo sa mga stuffed animals sa mga tindahan at sinusubukang kumbinsihin ako na kailangan namin ng isa pang unan sa kama. Inakala kong siya rin ang nagpadala nito. Sa pagkakataong ito, tumawag ako. Okay, ngayon talagang pinapahaba mo na to, sabi ko nang sagutin niyang tawag. Pinapahaba ang alin? Tanong niya. Yung stuffed toy. Sabi ko, building up ba to sa kung anong cute na sorpresa para sa birthday ko? Tumawa siya, halatang naguguluhan. Love, wala akong pinadala, sabi niya. Nasa trabaho ako buong araw. Ikinuwento ko ang tungkol sa kahon, ang stuffed toy, kung gaano ito kamukhang isang bagay na siya ang magpapadala. Bigla siyang tumahimik. Galing ba to sa isang company? Tanong niya. Parang Shopee or Lazada? O plain lang na kahon? Plain, sabi ko. Walang pangalan, walang gift receipt. Baka may nagpadala at hindi lang nilagay ang pangalan, sabi niya. Baka ang nanay mo. Kilala ko ang sulat kamay ng nanay ko. Kilala ko ang hilig niya sa mga card. Hindi ito pakiramdam na galing sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko na wala pa rin itong ibig sabihin. Minsan may mga spam delivery talaga. Minsan may mga kumpanya na nagpapadala ng maliliit na regalo. Minsan nagkakapalit ang mga address. Inihagis ko ang stuffed toy sa sofa. Nagpatuloy ang buhay. Kinabukasan, mga bulaklak. Pag-uwi ko galing trabaho, may isang matingkad na bouquet na nakapatong sa may pintuan. Yung mukhang mahal, nakaayos sa salaming florera na may malaking laso. May maliit na plastic na sobre na may puting card sa loob. Binuksan ko iyon at binasa ang 4 na salita. Hindi na ako makapaghintay. Walang pangalan. Pinicturan ko at sinend sa girlfriend ko. Okay, ngayon alam kong ikaw to. 3 sunod-sunod na mensahe ang reply niya. Hindi, sumusumpa ako. Kailangan mong tumawag sa mga pulis. Sumikip ang dibdib ko. Matagal akong nakatayo sa bungad ng pinto, nakatitig sa mga bulaklak, habang ang florera ay nag-iiwan ng basa sa doormat ko. Tinawagan ko ang nanay ko. Ikinuwento ko ang tungkol sa pagkain, ang stuffed toy, ang mga bulaklak. Matagal siyang nanahimik bago nagsalita. Itabi mo lahat, kumunan mo ng litrato, itago mo ang mga resibo. Sobra na to. Patuloy ang nagte-text sa akin ng girlfriend ko. Tawagan mo na ang mga pulis, pakiusap. Ilang minuto lang ang lumipas, may dumating na naman na package. Mas maliit na kahon, magaang. Sa loob ay isa sa mga lumang birthday card. Hindi eksaktong katulad ng mga naaalala ko. Parehong klase lang. May lobo, may cake, makintab ang print. Sa loob, sa parehong maayos na asul na intenta, ay 3 salita. Nagbibilang na ako. Tinitigan ko ang sulat kamay hanggang sa lumabo ang paningin ko. Nag-text ulit ang girlfriend ko. Hindi na to nakakatuwang kwento. Seryoso na to. Natatakot ako para sa'yo. Dumating ang susunod na package nung gabing iyon. Bandang oras ng hapunan. Halos hindi ko binuksan ang pinto nang tumunog ang doorbell. Sa camera na lang ako tumingin. Nakita ko ang delivery driver na inilapag ang kahon, kumuha ng litrato at umalis. Kayumangging karton, walang logo, walang return address. Pangalan ko at address ko lang, nakalinaw na print. Nanginginig ang mga kamay ko nang binuksan ko ito. Sa loob ay ang extra susi ng apartment ko, yung galing sa ilalim ng gumamela ko.
Sa unang tingin, wala nang iba. Nandun lang ang susi, nasa gitna ng kahon. Hanggang sa mapansin ko ang isang papel na nakadikit sa ilalim ng katakip. Parehong maayos na sulat kamay, parehong asul na intenta. Hindi ko na to kailangan. Happy birthday week. Tiningnan ko ang ilalim ng paso kahit alam ko na kung anong makikita ko. Wala. Nanuyo ang lalamunan ko. Parang mali ang hangin sa loob ng bahay. Parang may lugar akong pinasok na hindi dapat. Parang umuwi ako sa sarili kong bahay at may iba ng gamit sa loob. Umatras ako labas ng pinto at sinara ang deadbolt. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, hindi iyon nakapagpagaan ng pakiramdam. Tumawag ako sa 911. Mabilis kong ikinuwento sa dispatcher lahat. Ang mga cards, ang regalo, ang mga note, ang susi. Paulit-ulit kong inaasahan na puputulin niya ako at sasabihing okay lang ito, normal lang ito, na nag-overreact lang ako. Hindi niya ginawa. Sa tingin mo ba ay ligtas ka sa loob ng tirahan mo ngayon? Hindi, sabi ko. Nabiyak ang dibdib ko. Matagal akong nakatayo sa bungad ng pinto, nakatitig sa mga bulaklak, habang ang florera ay nag-iiwan ng basa sa doormat ko. Sige, sabi niya, kailangan mong umalis muna sa tirahan at pumunta dito sa istasyon. Dalhin mo ang susi at lahat ng note na natanggap mo. Gagawa tayo ng report at magsisimulang record. Hindi ba dapat may pumunta rito? Tanong ko. Kung wala namang kasalukuyang nagtatangkang pumasok sa tirahan mo at walang agarang banta, ang pinakamainam ay pumunta kayo rito ng personal, sabi niya. May sasakyan ba kayo? Sinasabi ko na meron. Muli niya akong sinabihan na umalis. Huwag manatili sa apartment. Dalhin ang susi, dalhin ang mga sulat. Ibinaba ko ang tawag at kinuha ang pitaka ko, ang telepono, at ang maliit na plastic na ebidensyang bag ng mga card at papel na pinagsama-sama ko sa mesa. Nag-atubili ako sandali, saka tinawagan ng girlfriend ko. Sinagot niya sa ikalawang ring. Hey, sabi niya, okay ka lang ba? Hindi, sabi ko. Makinig ka, nasa trabaho ka pa, di ba? Oo, bakit? Kailangan kong may gawin ka para sa akin, sabi ko. Pagkatapos ng shift mo, dumiretso ka sa bahay ng mga magulang mo. Huwag kang pupunta sa apartment ko. Huwag mo akong hintayin dun. Tatawag ako mula sa stasyon ng pulis. Anong nangyari? Tanong niya. Pumayat ang boses niya. Ipapaliwanag ko mamaya, sabi ko. Pakiusap, dumiretso ka lang sa bahay ng mga magulang mo. Doon ka magpalipas ng gabi. Tumahimik siya sandali. Sige, sabi niya. Tumawag ka agad kapag kaya mo. Isinara ko ang pinto at nilak sa likod ko, kahit alam kong wala ring saysay. Ano man ito, nakapasok na rito kahit isang beses, baka higit pa. Bumaba ako ng hagdan na may susi sa bulsa. Pakiramdam ko'y ako ang sumalakay sa buhay ng iba. Ngayon, nakaupo ako sa labi ng istasyon ng pulis. Masyadong maliwanag ang lahat. Plastik at matigas ang mga upuan. Sa sulok, may TV na nagpapatugtog ng pang-umagang talk show. Nakababa ang volume. May batang nakaupo kasama ang nanay niya. Nagpupuno ng form para sa nawalang gamit. May lalaking nakikipagtalo sa front desk tungkol sa pagkuha ng kotse niya mula sa impound. Hawak ko ang isang malinaw na plastic bag na may susi at bungkus ng mga nakatiklop na card sa loob. Hindi pa tinatawag ang pangalan ko. Matagal na akong nandito kaya hindi na tumitigil ang pag-uga ng binti ko. Nag-vibrate ang telepono ko. Sa isang iglap, akala ko girlfriend ko iyon o nanay ko. Isang notification pala mula sa video doorbell ko. May na-detect na galaw sa harap ng pintuan ko. Parang lumagapak ang puso ko sa sikmura ko.
Sa sandaliing iyon, ang tanging naiisip ko ay hindi siya nakinig. Pumunta siya sa apartment. Nataranta kong dinukot ang telepono. Muntik na nang mabitawan. Nasalo ko sa pagitan ng mga kamay ko. Pinindot ko ang notification at lumabas ang live feed. Hindi girlfriend yon. May isang lalaking nakatayo sa harap ng pintuan ko. Nakatalikod sa kamera. Malaki siya. Hindi lang matangkad, kundi malapad. Mabibigat ang mga balikat na hinihila ang tela ng madilim na jacket. Naka-hood. Nakasalampak ang mga kamay sa gilid. Napaka-still niya kaya sa unay akala ko'y nag-freeze ang feed. Tapos, narinig ko ang paghinga niya. Dumadaan ito sa munting speaker. Mabagal, pantay na paghinga. Papasok, palabas. Para bang pinapakalma niya ang sarili niya. Nakapwesto siya ng eksakto para hindi makita ng doorbell camera ang mukha niya. Tanging gilid ng panga niya lang sa ilaw ng porch, ang kurba ng tenga, ang likod ng ulo. Hindi siya agad kumatok. Nakatayo lang siya ron. "Ang tahimik mo ngayon," sabi niya. Kalma ang boses niya. Mas malambot kaysa sa inaasahan ko. Medyo mas mataas din. Hindi yung ungol ng malimong sa pelikula. Karaniwang boses ng isang lalaki. May malamig na kung ano sa likod ng tunog nito. "Alam kong nasa loob ka. Hindi mo dapat akong pinaghihintay." Mahigpit kong hinawak ang telepono hanggang sumakit ang mga daliri ko. Sumulyat ako sa front desk pero walang nakitingin sa akin. Walang nakakaalam na sa screen ko may isang lalaking nakatayo sa labas ng pintuan ko. Kinakausap ang isang walang taong bahay na parang naroon ako at nakikinig. "Alam mo kung anong araw ngayon? Paborito kong araw. Ang birthday mo." Iniangat niya ang isang kamay. Sapat ang laki para matakpan halos ang housing ng doorbell habang dumadaan. Umangat ang manggas ng jacket niya. Nailantad ang pulpuso. Maputlang balat. Maitim na balahibo. Matalim at malulusong na kuko kulay itim. Nahagip sa kamera ang mga nag-iilaw niyang mata na kulay dilaw. Kumatok siya. 3 beses. Mabagal at mabigat ang bawat katok. Umuungong sa munting speaker. Knock. 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 Ramdam ko sa dibdib ko. Parang ako ang hinahambag niya sa pinto. "Halika na," sabi niya. Mas excited na ngayon. "Bastos ka." Kumatok siya ulit. Mas malakas na. "Buksan mo ang pinto. Oras na para magdiwang tayo." Nakatitig lang ako sa screen. Gumagalaw ang mga tao sa paligid ko sa istasyon. Umiikot ang printer. May tumatawa sa sinabi ng clerk. Walang ni isa sa kanila ang nakakarinig ng lalaking nasa pintuan ko. "Buksan mo ang pinto!" Bigla niyang sigaw. Wala na ang kalma. Pumutok ang boses niya sa kung anong tila tuwa. "Oras na para magdiwang tayo." Sinuntok niya ang pinto. Umaga ang kamera. Kinikislap ang ilaw sa porch. Hindi siya lumingon. Hindi niya kailangang makita ako. Sa isip niya, nakikita na niya ako. Hindi pa rin tinatawag ang pangalan ko. Hinampas niya ulit ang pinto. Paulit-ulit. Kumakatok pa rin siya. Naghihintay pa rin siya para magbukas ang pinto. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.